Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay. Alam na, pagka ganitong oras, alam na kung sino ang i-content, i-vlog natin or itatopic natin, di ba? Kailangan pa ba i-memorize yan? Pang ilang video, pang ilang topic na ba natin ito? Dito sa taong ito. Ipakilala natin. Dating miyembro ho ng Double Cards. Dating host, dating miyembro ho na kilalang noontime show. Na Itbulaga. Walang iba. Pakilala natin, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan. Talagang, Anjo on fire. Talagang, mga kababayan, mga kanalays, talagang ito hong si Anjo Iliana, ayaw hong papigil. Mainit. Talagang nag-iinit na. Talagang nag-iinit na yung kanyang utak. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays. Abay, nako Senado. Especially Senador Pampilo Lacson, ang pagbabalik, ang pagbabalik niya rin ho sa pagiging chairman ho ng Blue Ribbon Committee. Abay, maghanda-handa kayo dyan at baka biglang lumusob si Anjo Iliana. Dahil ito ho si Anjo Iliana, mga kababayan, gusto ho umaten ng Blue Ribbon Committee. At naghahamon ho ng lie detector test. Aba, naloko na. Bakit kaya? Pakinggan nga natin to, mga kababayan. Yes, good evening. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na. Grabe siya pa. Matapos niya hong yurakan, siraan, wasakin, si Tito Sen, siya pa raw yung sinisiraan. Aba, naloko na. Iba na talaga utak ng mga tao ngayon, pagkalaos. Parang napapariwara na, Isipin mo siya, nagsimula, tapos siya pa rin yung sinisiraan ngayon. Tuloy natin. Ito, punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang Grabe. Anong trip yun? Pupunta ako ng Blue Ribbon Committee. Magtanong kayo kung anong gusto nyo. At sasabihin ko yung sasabihin ko. Alam mo ba, Mr. Anjo Iliana, kung ano ang pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee? Manual yung flood control. Anong alam mo? Ano alam mo sa flood control? Wala bang umaalalay dito kay Anjo Iliana kahit man lang ba, kahit di na pamilya, kahit kaibigan na lang. Wala bang umaalalay dito? Ba't ba nagkakaganito ito? Ano bang sinisinghot tuloy? Ano bang nito? Ano bang nakain ito? Ba't nagkakaganito na to? Tuloy natin. Isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan Isipin mo, pupunta ka ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Habang nakaupo ka doon, may mga nakakabit sa yung lie detector test. Putik, dinaig mo pa. Dinaig mo pa si Orly Godesa. Parang, ano ba ibubulgar mo kung nasa ng Yamasita Treasure? Isipin mo, pupunta ka doon, nakaupo ka. Tapos may mga lie detector test na nakakabit sa katawan mo, nakakala mo importante yung sasabihin niya. Tuloy natin. At
inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, Hmm. dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, o di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba magandang idea yun? Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi Isipin mo, pupunta ka ng Senado Blue Ribbon Committee para mapatunayan lang na totoo yung sinasabi mo at di ka sinungaling. Ano naman pakialam ng mga senador sa feelings mo? Paano ko sabihin sa'yo ni chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Pampilo Lacson, sabi niya, bakit pupunta ka rito at kailangan patunayang totoo yung sinasabi mo, di ka sinungaling? Ano naman pakialam namin sa nararamdaman mo? O paano pag sinabing gano'n ni, Pampilo Lacson? Paano pag pinarangka ang gano'n? Anong pakialam namin sa feelings mo? Kung sinungaling ka o hindi. Ang pinag-uusapan dito, flood control. Oh. Anong sasagot mo? buong Pilipinas na involved. Imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon, na lie detector test. Tapos, Minsan ang sarap i-request yung alam mong di mangyayari, no? Katawa-tawa eh. Na Angeliana, ang sarap ng ganun, ano? Yung i-request mo yung alam mong hindi mangyayari. Parang katawa-tawa na lang, ano? pwede niyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at Hirap talaga pag nagbablogger-bloggeran. Kasi mga kababayan, kung update ka talaga sa nangyayari sa Blue Ribbon Committee, bakit i-request mo yung sarili mo na dalhin doon? Ang topic doon maanumalyang flood control. Hindi naman flood control yung... Ano ba alam ka ba sa flood control? O sige, sabihin mo muna dyan sa TikTok na may alam ka sa flood control at magbanggit ka ng mga pangalan na alam mong alam mong may kinalaman sa maanumalyang flood control. Baka patawag ka pa. Ang tinatopic mo, si Alan Kay, binuking si James Yap. Tapos ang topic mo, si Jose Manalo, na inuputan ka sa ulo. Na yung asawa niya, dati mong kalibin partner, sabi mo. Tapos Blue Ribbon ang punta mo. Anong kinalaman niyan sa Blue Ribbon? Yung pag-ipot ni Manalo, ni Jose Manalo sa ulo mo, at yung pag-booking ni Alan Kay kay James Yap. Yan ang sasabihin mo sa Blue Ribbon Committee. Baka kutungan ka ni, Ping Lacson. kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. Di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun, mga 10 minutes lang yun, tapos na yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Yun. Ngayon alam ko na kung bakit ang karakter mo sa palibasa lalaki dati si Tikboy. Ngayon na-realize. Bagay naman pala talaga sa'yo yung karakter mo. No? Na Tikboy, mga kababayan. Nagpasa na natin yan. Nonsense ito mga kababayan, si Anjo Iliana, kung sino-sino na ho ang pinagbababanggit. Para mapansin lang ho sa social media. At parang entrance fee niya yata ito para maging DDS. Para maging DD shit. Nabanatan niya yung mga ayaw ng mga DDS group. Pati ba naman si Senador Loren Legarda, dinamay nitong taong ito? Sukat akalain nyo ba sabihin niya inutos daw ni Tito Sen? Naligawan niya raw si Loren Legarda? Grabe itong taong ito, Pakinggan natin.
Yes, good morning. Ay, afternoon na pala. Planchadong-planchado yung Na naman kasi ako eh. buhok ni Anjo, ah. Ay, buwabanat na naman si Christy Permin eh. Di ba sinabi ko na ang usapan, ceasefire? Siyempre, na-hurt yung credibilidad. Mr. MVP, ano ba? Hindi yung pa ba sisibakin to si Christy Permin? Nakakasira to sa istasyon nyo. Eh, di ba nagsisisfire to? Nagsisisfire daw siya kay Tito Sen. Bakit ka magsisisfire kay Tito Sen? Eh, hindi naman lumalaban sa si Tito Sen. Hindi ka naman pinapansin. O, kayo na ka ba nagsisisfire? Sabihin mo kasi. Sa aming mga vlogger, kay Nanay Christy, sabihin mo, Nanay Christy, ceasefire muna tayo, baka pagbigyan ka. Pero yung sasabihin mo, ceasefire ka rin ni Tito Sen, tapos hindi kami papatol na sa'yo, wala namang ganun pinag-usapan. Di ba? Tuloy natin. Puro paninira. Ayaw akong pasalitain dyan. Dito na lang ako magsasalita. Ayan, sige. Di ba ang sabi ko? Siraan niyo ako. Magkikwento ako. Okay, ito na. Magkikwento na ako. Ready? Ready na ba kayo? Okay, here we go. Andito tungkol sa chicks. Tungkol to sa kaibigan niyan chicks. Yan. Naalala ko isang beses, kaming dalawa lang ni Tito Sen, nasa Manila Southwoods. Nag-uusap kami. At merong pinapareto sa akin na chicks. Sabi sa akin na, baka gusto mo, ikaw na ang, ligawan mo to kasi naghahanap ng partner sa buhay, nalulungkot. Sabi ko, sino ba yan? Si Senator Loren Legarda. Opo, si Senator Loren Legarda. Kasi sabi ko, di ba may asawa yan? Wala na daw. Bakit ako parang ang layo naman ang agwat namin. Hindi. Ang gusto lang daw na may kausap siya, matalinong kausap, kasama sa buhay. May kasama ba? Kasi nalulungkot siya. Di sabi ko, Tito Sen, pag-iisipan ko. Anyway, after every Sunday kasi kami naglalaro niyan sa Southwoods, Manila Southwoods, dan sa Carmona. Di nagkita na naman kami. Pero tinawagan ko si in fairness naman, binigay niya yung number, tinawagan ko naman si Loren, nag-usap naman kami ni Senator Loren, sandali, hi, hello. Kasi nga naiilang ako kasi syempre mataas na tao to Kaya nahiya ako. Anyway, nung following Sunday, sabi sa akin ni Tito Sen, kumusta usap niyo ni Loren? Sabi ko, ayoko na, Tito Sen. Bakit? Isipin mo naman, konsihal lang ako ng Quezon City. Senador yan. Parang nakakapangliit pag naging, naging girlfriend ko yan, si Senator Loren. So, in other words, tinanggihan ko. Kasi nga, hindi ko nakikita na magkakasundo kami. Although crush ko si Loren, kasi noong 1998, pumuntang Paranaque yan, sa Baclaran. Gandang-ganda ako dyan kay Senator Loren. Naka-maong, naka-white na long sleeves. Crush na crush ko si Loren. Kaya lang, teka muna. Fast forward, ilang years na yun, 30 years after. Kaya sabi ko kay Tito Sen, pass. So, yun pong isang kwento na inaalay ko kay Christy Permin. Yan na lang ang laro natin. Bawat sira mo sa akin, magkikwento lang ako. Anong masama doon? Kung halimbawa si Tito Sen nireto ka kay Loren Legarda, at that time si Senadora Loren Legarda wala raw asawa. Anong masama doon? Anong big deal doon? 'Di ba si Senadora Loren Legarda masasabi ho natin isa sa matitinong mambabatas senadora diyan ho sa Senado. Na talagang kagalang-galang. At masasabi ho natin na wala hong bahid na korupsyon. Si Senadora Loren Legarda, ano masama doon?
Oh, anong ano rito? Anong pasabog dito? Anong kasiraan dito kay Tito Shen? Oh, wala naman. Kung sakaling totoo yan, ha? Wala namang inutos sa'yo si Tito Shen. Bastusin mo si Loren. Wala naman. Oh, kilalanin mo yata. Ligawan mo. Wala naman. Oh, anong problema? Anong ano rito? Anong big deal dito? Di ba? Oh, walang masamang inutos sa'yo si Tito Shen. Kung totoo man, wala. Oh, kilalanin mo. Oh, iligawan mo ba? Oh, wala anong problema doon. Kung dalaga siya, binata ka nung panahon na yan. Wala kang kasama, wala kang asawa. Oh, anong ano doon? Ano ba issue mo dyan? Hindi na maintindihan mo ito si Anjo Iliana kung saan ako papunta ang kukote nito. Pati ito, kinuwento. Wala namang masama dyan. May kasiraan ba dyan? Kung sakaling totoo? Di ba wala naman? Oh, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.